talaga nga pong surpresa dahil hindi ko po alam. Thank you, Lord, sa umagang ito. At binigyan mo ako ng pagkakataon upang makapagpahayag sa ating mga kapatid na naririto ngayon. Mga kapatid, bakit nga po ba tayo nandito sa lugar na ito? Ano po ba ang ating minimithi? At ano po ang ating idinadalangin sa Panginoon? Siguro nga po, pare-pareho tayo ng hinihiling at dinadalangin sa Panginoon. Higit sa lahat, papuri po't pasasalamat sapagkat narito po tayo sa oras na ito at malalakas ang ating katawan na may pananalig at may tiwala na ang lahat ng ating hihilingin ay ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Babalikan ko lang po yung mga nakalipas na taon sapagkat ako po ay katulad din ninyo na nag-asam na mapalapit sa Panginoon. Higit po sa lahat, ako po ay katulad din ninyo na uhawang kaluluwa ng mga panahon na yon. Sapagkat sa pamamagitan nga po ng pagpapala ng Panginoon na mayroong isang tao na ginamit sa pamamagitan ng ating minamahal na Apo Kunching. Kaya po, ako ay napadako sa lugar na ito. Marami po, karoon din po ako ng karamdaman. Subalit higit po pala sa lahat, kailangan po pala ang una nating ipagamot sa Panginoon ay yung ating kaluluwa na uhaw sa mga salita ng Diyos. Sapagkat ngayon po, nakakarinig na tayo na how many years na po tayong nakakarinig ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating minamahal na Apo Kunching. Tunay nga pong ako po sa buhay ko, kagalakan po ang aking natamo sapagkat hindi hindi naman po siguro normal na na tayong lahat naghahangad pa po ba tayo ng yaman? Hindi na po. Yung pong yaman na hindi nauubos, hindi nawawala ang ating hilingin sa Panginoon. Yun po ang ating mithiin at impukan. Pag-impukan po natin hanggang tayo po'y malakas at nakakatawag at nakakahiling pa kung ano ang ating minimithi sa Panginoon. Unang-una po, huwag po nating kalilimutan ang pasasalamat. Pasasalamat sa araw-araw na tayo po ay magising sa umaga na malakas. Hindi po ba? Balikan ko lang po nung mga nakaraang taon. Ako po ay maraming takot. Hindi ko alam kung saan ako natatakot. Basta takot ako. Hindi ko alam kung saan ba ako patungo. Ano ba ang magiging takbo ng buhay ko? Yan po ang mga takot na nadama ko nung panahon na yon. Subalit, nagpupuri po ako at nagpapasalamat nang mapadako ako sa lugar na ito. Naging maaliwalas na po ang pakiramdam ko sa buhay. Hindi na po ako ng material na bagay na nga po, hindi man po natin hilingin, ay ipinag-oob. Sapagkat kami nga pong lugar na ito. Nung pong mga panahon na yon, ay abala pa sa paghahanap buhay ang aking asawa sapagkat kailangan ng Subalit,
Eka nga po, takda na. Ibinigay na ni Lord yung para kami makapaglingkod sa dambanang ito. Sapagkat, maibalik ko lang po, how many years po kaming nagkahiwalay ng aking asawa sa pamamagitan ng kanyang pagtatrabaho sa ibang lugar. Halos 28 years po kami na nagtiis na talagang tinaguyod ang pamilya. Ngayon po dumating na po ang takda na nagretiro na po siya. Ang aming pong buhay na nalalabi ay sa kanya na lang po namin ipaglilingkod. Sapagkat binigay na po niyang lahat nakasettle na po ang mga anak ko. Hindi naman po sa binigyan na rin po ni Lord ng pagpapala ang mga anak ko. Kaya po kami naglingkod na lamang dito at hindi na rin po kami naghangad ng maghanap buhay pa sa edad namin ng mga senior na po. Yun lang po ang aking pinagpapasalamat sapagkat sa akin pong buhay ika nga po, yun daw pong mga tao walang kasiyahan Meron na pong ganun lahat, meron na pong ganun lahat. Pero, naghahangad pa. Pero, sa akin po, tama na yung ganiting simpleng buhay. Nakakaraos kami sa maghapon. At sa konting abot ng aming kaya, na kahit kaunti man lamang, ay makapatulong pa rin kami sa mga kapwa natin. Una po sa lahat eka nga po ganun pong napakabait ni Lord sapagkat hindi man po natin hilingin alam niya yung kapasidad na nararapat sa atin. Hindi naman po natin naaabot pa yung mga ambisyon natin sa buhay. Maghintay lang po at darating. Sapagkat, eto nga po isa ko na nga pong halimbawa dumating na po yung minimithi namin. Kaya, papurit pasasalamat. Una sa lahat, ang ating minamahal na Apo Kunching, napakalaki pong bagay. Ang natutunan ko sa lugar na ito, hindi po mapaliwanag kung ano nga po bang kasiyahan ang natamo namin sa lugar na ito. Kaya kayo po na mga naririto ngayon, ano pa po ba ang ikatatakot natin? Nakakita na tayo ng liwanag? Alam na natin kung ano yung tinatahak natin sa lugar na ito? Huwag na po tayong matakot. Huwag na po, sapagkat nakakilala na tayo sa Panginoon. Dito po nalaman natin kung ano ang karapat-dapat na sundin natin na ipinatutupad ng ating mahal na Panginoon. Pangalawa po, sa ating mahal na Apo Kunching, magtibay lang po tayong lahat. Magtibay po at talagang ang paniniwala. Sa Diyos na po tayo kakapit Wala naman po tayong ibang makakapitan sa buhay di po ba? Iyon po ang iinyo sa ipanatag po nyo ang kalooban nyo. At yun nga pong pagtawag sa Kanya, importante. Pinaka-importante po yun sapagkat nagkakaroon po tayo na ugnayan sa Kanya Kung hindi po tayo tatawag, ay hindi po tayo maririnig. Kailangan po tawag ng tawag. At higit sa lahat, ang pasasalamat. Hindi po ba, mahal na kapatid? At sa dako pong ito ay tunay na papakarami po nating matututunan. At sa sandali pong ito, kung tayo po ba ay nasa bahay, ano ang iisipin natin? Puro problema,
problemang walang katapusan. Hindi po ba? Kaya mga kapatid, papuri po't pasasalamat. Magtibay lang po tayong lahat na ang ating pinupuntahan ay tamang landas at pag-akay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po sa napakaganda mong pagbabahagi. May napulot po ba kayo? May naipon po ba kayo? Amen. Di po ba? Saan pa nga po ba tayo tutungo sa mga sandaling ito? At kanino pa nga po ba tayo lalapit? Walang iba kundi sa Panginoon. Kayo po ba ay may mga daladala sa oras na ito? Ano kaya yung daladalang tinatanong? May mga dalahin po ba kayong mabigat sa mga sandaling ito? Ay, purihin ang Ama, walang sumasagot. Ibig pong sabihin, lahat po tayo ay blessed ng Panginoon at ang lahat po ng ating dalahin, Kanya nang binitbit. Amen po ba doon? Wala pong sumasagot eh. Kahit po itong anak ko na to, patag na patag ang loob, sapagkat nga po, kung paanong natamo niya ang kaganapan sa kanyang buhay, subalit, ang Panginoon ay kumilos sa kanila nang hindi nila namamalayan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Naantok po ba kayo? Taas nga po ang kamay ng mga senior citizen. Yun. Bet ba nakataas ang kamay ko? Sabi ko lang naman itaas, bet naman ako nakikitaas. Ibig lang po sabihin siguro senior citizen din ako. Nabigla naman po ako, gusto ko sanang bawiin. Sabi po ni Lord, masama ang sinungaling. Amen po ba doon? Okay. So, kanina po nadinig natin ang ating kapatid na Violi Chongson. Alam ko po, may mga kumislot sa inyong kaisipan nung sinabi niyang, ilang taon po kayong nagkahiwalay? 23 years, tama pala tanda ko. Alam ko po, kumislot yung inyong mga maruming kaisipan. Naku, 23 taon pala silang nagkahiwalay. Nabitin ng konti, bigla niyang sinabi, sapagkat sa kanyang paghahanap buhay, binata nila yung 23 taon ng kanilang paghihiwalay, subalit ang kapalit naman nun ay ang katagumpayan. Amen po ba doon? Saan sila naging matagumpay? Napagtapos sila yung kanilang mga anak. At sabi niya nga po, lahat ng anak niya ay settled na. At kahit na silang dalawa ay settled na rin naman sa Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po, masarap magbahagi ang babae. Naniniwala po ba kayo doon? Sige nga po, amen nga po, masarap magbahagi ang mga babae. Amen po ba doon? Pero mas higit pong amen kapag ang lalaki ang nagbahagi ng katotohanan, ng may katapatan sa kanilang puso. Kung kaya tinatawagan ko po ang butihing kabiyak ng ating kapatid na Violi, walang dili iba kundi si kapatid na Felix Chongson. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po, kung minsan masarap pong marinig ang sharing ng isang lalaki. Sapagkat dito nga po, alam niyo po ba, ang bawat pagbabahagi ay hambing sa pag-aalis ng ating maskara. Kung tayo po ay kung tayo ay may maskara. Hambing din po naman kung sa mga babae, ang pagbabahagi ng may katapatan sa ating puso't kalooban ay hambing sa pag-aalis ng ating makeup. Amen po ba doon? Opo. Totoo po yun, pagkat dito nga po, ano nga po ba yung maskara? Ito po yung tumatabing sa ating personality. Ito po yung nagsasabi na kung medyo hindi tayo kagandahan eh. Pag tayo naka-makeup sabi nga natin, maganda na tayo. Amen po ba doon? Subalit, kapag po tayo ay walang makeup, walang maskara, walang kahit ano pa man sa ating isip at puso, ang buong katotohanan ay naisisiwalat natin ng may katapatan sa Panginoon. Amen po ba doon? Amen. Kaya palakpakan po natin muli ang ating kapatid na Felix Chongson upang magbahagi sa atin. Pansamantala po, alam kong kayo ay naiinip, gusto ko pong awitan kayo. Gusto niyo po ba yon? Kaya po't palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Pilar. O, akala niyo ako kakanta, no? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos?
medyo wala po yata akong tinig ngayon, subalit sa kalooban po ng Ama. Alam ko po ako'y kanyang papatnubayan. Bago ko po ako umawit, nais ko lang pong magbahagi ng konti lang po, kaganapan lang po kanina, medyo nanlalata pa nga po ako. Talaga pong kuminsan may daratal na lang bigla sa ating buhay. Subalit kay buti ng Ama sapagkat pinapayapa po ang ating kalooban, ang ating kaisipan. Kanina nga po, hindi ko ala pong hindi inaasahan, biglaan, kaganda ng gising ko, nag-ayos na po ako ng aking labahan, hiniwalay ko na po yung puti sa dikolor, binabad ko na yung puti, habang nakababad po ay pumasok po ako sa loob para naman muna makapagwalis ng aming tahanan. Subalit bigla pong may naramdaman ako sa aking katawan. Medyo naupo po ako. Hindi ko sinasabi sa mga kasama ko dahil siyempre po hingi ka lang ng patnubay ng Ama. Sabi ko kaya ko to. Subalit nang tumayo akong muli, hindi ko na iba na po talaga. Nakapasok na lang po ako sa kwarto ng mga anak ko dahil tulog pa po yung bunso ko. Pag Sabado po kasi tanghali na silang bumabangon. Hindi ko po sila inaabala kahit ako na lang lahat ang gumawa. Hindi ko na po na anak, gising ka, nahihilo ko. Kasi po yung kabiyak ng puso ko, abalang-abala po sa kanyang ginagawa dahil may niraras pong ginagawa. Ganun po pala. Noon ko pa lang po naramdaman kasi yun, first time kong baga. Nahilo nga po ako. Hindi ko alam kung ano yung pakiramdam na yon. Na nawala na po ako ng lakas. Nasandig na lang po ako. At ayaw ko maabalahin yung kabiyak ko. Subalit pinaisip po sa akin, magpa-BP ako, baka low blood ako o high blood ako. Dahil mahirap naman po yung biglaan ka na lang ng iinom na kung kahit alam mo kung ano dapat mong inumin, talaga pong napakabuti ng Diyos. Yun nga po, pinaisip niya na ipatawag ko yung kabiyak ng puso ko para po sunduin yung anak namin na nandito. Purihin ang Ama sapagkat nakasama po siya agad ang amin pong anak na si Chris. Salamat, anak na Chris. Yun nga po, inabutan nila ako, lumuluha ako. Talaga pong pinaramdam lahat sa akin ng Ama. Napakatagal ko na pong hindi umiiyak. Subalit kanina po, talagang tumutulo yung luha ko na hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Hindi mo po mapigilan eh. Kaya akala nila napapano ko. Sabi, ano ko na lang, pinaramdam lang na muli akong lumuha. Talagang matagal na akong hindi lumuluha. Yun nga po, inabutan ako lumuluha. Ano daw nararamdaman ko? Agad po, pinresyon nga ako. Yun nga po, mataas pala ang presyon ko. Ganun po pala. Dahil nga hindi ko po alam kung anong pakiramdam ng tumataas ang presyon. Yun po pala, 140/90. Hindi ko po talaga maigalaw yung ulo ko. Pero napakabuti po talaga ng Diyos. Talagang on the spot, napakabilis po, talagang hindi kanya pababayaan. Agad po naano ko ng kapatid ng anak na Chris na ay lang ako ng mainit na tubig. Kaya po kayo kapag may nararamdam, huwag po kayong mataranta. Inano lang po yung aking mga paa sa mainit na tubig at inanuhan ako ng bimpo na mainit. Uminom ng kalamansi, 5 pirasong kalamansi. And then po, saglit lang yon, binipi niya uli ako. Ang bilis po, normal na uli. Purihin ang Diyos. Kaya sabi ko po talagang iba ang Diyos pag kumilos. Mararamdaman mo talaga yung power of love niya talaga. Talaga pong ang pagmamahal niya sa atin nandyan. Basta magtiwala ka lang. Kaya nagpahinga lang po ako ng konti. Eto na po ako. Yung kabi ako nga po nagbibiro, huwag kang papasok ngayon, mamahinga ka lang. Sabi ko lang po, hindi, doon ako mamamahinga. Sabi ko po, kaya salamat. Naramdaman ko na naman po ang kanyang madaling pagsaklolo. Talaga po kasing nandyan lang ang ating Panginoon, damhin lang po natin. At ipagkakaloob po kapag marapat at karapat dapat. Hindi ka na kailangan na matagal pang iba po kasi pag ikikilos agad,
dun nga po, dun sila na natataranta, kikilos agad, dun sila na lalong napapalala. Kaya relax lang po tayo kung ano man po ang dumating sa ating buhay. Tumawag po tayo sa Panginoon at ibibigay po niya kung anong marapat sa atin. Kaya ngayon po, nais ko pong awitin yung Power of Love. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renew, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes. Let me see you face to face the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as you will and pour in my life and live it every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power
your love. Salamat po. Maraming salamat po sa iyo, mahal na kapatid. Alam niyo po, kapag nadarama natin ang kapangyarihan ng Panginoon, kung paano siya ay mahiwagang gumagalaw sa ating buhay, kung paano siya ay dumaratal sa atin, tumutugon sa ating mga pangangailangan, at kapag po dumadating sa atin ang mga oras o mga sandali na tayo ay lugmok sa ating karamdaman, sa mabigat na dalahin, dala ng kawalan, dala ng walang kapanatagan na kaisipan, wala tayong tinatakbuhan kundi ang Panginoon. At wala rin naman pong tumutugon agad-agad sa atin at nagbibigay ng kapanatagan kundi ang Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Alam ko po sa mga oras na ito, sa awit na ibinigay sa atin ng ating kapatid na Pilar, nadama nyo kung paanong kumilos ang Panginoon sa ating buhay. Palakpakan po natin muli ng malakas ang buhay na Diyos. At para po sa susunod na magbabahagi, nais ko pong tawagin ang ating kapatid na Modesta ng Valenzuela City. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Muli, magandang umaga po sa tanghaling ito. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa mga CAPS, sa mga alagad, na 3 araw po namin pagbabatak ng aking apo na sa pag-uunawa po sa kalikutan ng aking apo. Maraming salamat po sa pag-unawa niyo sa kanya. At salamat po kay Apo Conching na ating kinalugdan ay dahil sa kanya ay nadama ko ang presensya ng Panginoon dito sa dambana niya na bigay sa kanya ng Panginoon. Ama, salamat po. At binigyan mo po ako ng pandama sa aking kapwa. At nakikita ko ang aking mga kapwa. Salamat po, Ama, sa pagbibigay mo ng binuksan mo ang aking puso. At binuksan mo rin ang aking kaisipan ng nadama ko, pinadama mo sa akin lahat. Salamat po, Ama. At maraming salamat po. At sa lahat po na ibinigay mo sa amin at sa aking mga anak, sa aking kabiyak, sa aking mga karamdaman noon na ikaw pala ay nagpaparamdam sa akin. At hindi kita madama. Ngunit ngayon, daman-dama na kita, Ama. At maraming salamat. Ama, huwag mo naman akong paiyakin para maidatal ko lahat ang mga binayang binibigay mo sa akin. Ama. At gayon nga po, noong araw hindi kita madama, Ama. Pero ngayon, daman-dama na kita sa pamamagitan ni Apo Conching. Maraming salamat po, Ama. At nadama kita ng lubusan. Binigyan mo ako ng pandama sa aking kapwa. Binuksan mo ang aking puso at binuksan mo rin ang aking kaisipan. Ama, maraming salamat po sa inyong anak ni Apo Conching na kinalagdan nyo. Maraming salamat po. Kung hindi nyo po siya binigay sa amin at hindi ko po nadama sa edad ko pong ito, ay ngayon ko lang po tuluyang nadama ang presensya ng
iyong pagmamahal sa amin ng aming mga anak. Maraming salamat po, Ama. At eto lang po ang masasabi ko. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko ang pag-ibig ko. Ipaglalaban ko ang pag-ibig ko. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko ang pag-ibig ko. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng walang hanggan. Di kita iiwan. Pangako sa'yo, pangako sa'yo, hindi kita iiwan. Hindi kita iiwan, Ama ko. Maraming salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid na Modesta ng Valenzuela. Mga kapatid, kailan niyo po huling naramdaman na nadama niyo ang Panginoon sa inyong buhay? Ang tanong ko po kung kailan niyo huling nadama. Sapagkat marahil kung ang itatanong ko po ay kailan niyo unang nadama ang Panginoon, maaari pong ito ay dumating sa ating kalooban, sa ating kaisipan, sa ating damdamin. Subalit tayo naging abala sa maraming kaganapan. Amen po ba doon? Kung kaya't ngayon po, alam ko pong sa kalooban ng Panginoon, inakay niya tayong lahat dito. Tayong naririto lahat sa dambanang ito. Kalooban niya po ito na tayo ay narito. Sapagkat kung sarili lang po natin, marahil iba po ang tinutunguhan natin sa ngayon. Amen po ba doon? Kanya't ang tanong ko po, kailan niyo huling nadama ang Panginoon? Kagaya ng ating kapatid na Modesta, sabi niya nga po, noon ay nadarama niya na. Nagpaparamdam na sa kanya, nananawagan na, subalit abala siya sa mga maraming kaganapan sa buhay niya. Subalit ngayon, binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon na maakay sa banal na gawaing ito at dito niya tuwirang nakilala at dito siya tuwirang nakapagnilay, nakapagbulay kung paano nga ang kabutihan ng Panginoon ay sumasa kanya na pasimula pa lang. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po, ang Panginoon ay maraming kaparaanan ng pag-akay. Marami po siyang kaparaanan at hindi siya napapagod na tayo ay tuwi-tuwi na akayin sa mabuting gawa, na ipadama sa atin ang mabuting kaisipan, na ibigyan tayo ng mabuting kalooban, subalit maraming pagkakataon din na manaka-naka, nakakalimutan natin ang pangkabanalan. Amen po ba doon? Marami pong pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kagaya po ng sinasabi ko kanina, may mga pagkakataon na hindi natin mawari. Na kapag tayo lugmok na, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Kapag tayo may karamdaman, hindi natin alam kung paano ang ating gagawin. Basta minsan po, mararamdaman na lang natin sa kalaliman ng gabi. Sa ating pagtawag, lumuluha na lang tayo. Amen po ba doon? Yes. Sapagkat nga po, hindi natin mawawaan. Hindi natin alam kung saan tayo susuling, kung paano ang ating gagawin. Subalit ngayon, sa mga oras na ito, biyayang walang humpay ang nasa sa atin, ang ating tinatamasa, ang ating nadarama. Kung tayo lang ay mumulat sa katotohanan na ang Diyos ay buhay at may biyaya na kalaan sa ating tuwina. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po, kagabi, napakapalad po nung kawan ko. Vigil po namin muli kagabi.
At halos inabot po kami na mag-aalas 6 ng umaga. At mapakamapala din po ng kawan ko, isa na ako doon, bilang pastol nila, sapagkat nga po, dumatal sa amin ang banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Na ito po, alam ko, ay minimithi ng maraming kawan na sa kanilang pagbibigil ay ang kinalugdan ay dumatal. At kagabi nga po, siya ay aming nakapiling kung kaya't ang mga anak ko sa kawan 12 ay may galak sa pusong umuwi sa kanilang tahanan. Alam niyo po, hindi po nakapapagod yung gumanap. Amen po ba doon? At bilang patotoo po na sa bawat pagganap ay mayroong kagalakan, sa bawat pag-aakay ay mayroong magandang kaukulan, na naibabahagi ka sa ganang sa iyong inaakay. At para nga po dito, gusto kong madama niya ang sorpresa ng Panginoon kung paano nga siya nga ay blessed din, gaya ng marami dito sa atin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos, kung paano nga pong sa tuwina ay may galak ang taong ito bilang tagasunod na nag-aakay din ng kabataan tulad namin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa kapatid na May. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ang Diyos. Amen. Talaga pong masurpresa ang Ama. Hindi ko po naisip o nadama pa na ako po ay muling patatayuin niya sa inyong harapan upang magbahagi. Nung nakaraang Sabado po, yung mga naririto ay nagbahagi din po ako noon. Bago nga po ako magsimula, parang medyo po tayo, batiin muna po natin yung mga katabi natin. Kapatid, kumusta? Ngumiti naman po tayo. Sabi nga po ng mahal na Apo nung minsan, ang pagngiti daw po ay gamot. Pagka daw po tayo nakangiti, yun ay isang gamot. Patunay na tayo ay panatag. At bukod po doon, ang kapatirang Divine Mercy po, laging nakangiti. Amen po ba doon? Bakit po? Sapagkat ang mga kapatirang Divine Mercy po, laging may galak. Sapagkat laging may pag-asa, at sa katotohanan po, batid natin na ang Ama ay nakagabay at nakapatnubay at di tayo kailanman pababayaan. Amen po ba? Amen po. Kanina po nung nagbabahagi si Tita Modesta, nakakagalak po ng puso kung paanong sa kanya pong pagbabahagi sa pag-awit niya ay damang-dama natin kung paano nung una rin po tayong mabuksan, nung una po nating madama ang Panginoon, makilala siya. Ganon din po tayo, di po ba? Amen po yun. Ganon po yung damdamin, di mo maipaliwanag na para po bang sa sarili po natin, sa kalooban at isip natin, ayaw na po nating mawalay sa Ama. Sino po ang nakadama na po noon? Wala pa po? Taas po ang kamay. Lahat po tayong naakay dito kung dinadama po natin sa bawat araw, lalo ng mga banal na salitang tinuturan po ng ating mahal na Apo Kunching, yun po ay mula sa banal na espiritu. Talaga naman pong madadama natin ng Diyos ay buhay at kumikilo sa ating po, sa bawat araw ng ating buhay. Kaya po kanina, galak na galak po ako sa Kanya, na nagbalik po sa aking isip yung, nung una po, ganun din po ako, na talaga pong bawat araw, sa pamamagitan po nga ng aking karamdaman ay gusto ko po laging naririto sa dambana. Nung po ako'y nakalib po nung magkasakit ako. Noon nga pong sabi ni Kuya Lando last week, na yun sa iba po na hindi nakakaalam, paano ba ako naakay dito sa dakong ito? Yun po ay sa pamamagitan ng aking karamdaman. Kung saan ginamit nga po si Tita Ellen, ang anak ng Tata Erneng, bilang anghel, na nagturo po sa akin dito sa lugar na ito para sa ating mahal na Apo Kunching. Na binahagi ko po sa inyo noon, talaga naman pong nandoon yung takot, na po hindi po ako binigyan ng pinahintulutan ng ating Ama na gumaling ako sa ospital. Kaya po pala ay dito po niya ako aakayin. At sa
papuri po sa Ama na sa ganong paraan po, katulad nga po ng tinurang Tita Promise, sa kaparaan ng pagpapasalamat sa Panginoon. Sa maliit na paraan man po ay nakakaakay tayo ng ating mga kapatid na mabigyan ng liwanag at maibahagi kung ano man po yung ating nadama sa dakong ito. Nung dati pong may karamdaman ako, katulad po nung minensahe ng Banal na Espiritu nung Wednesday ng gabi po, nung nandito kami, yun nga pong sakit na nervyos, yun po yung sakit ko kung sino man po dito yung may ganon. Napakahirap po nun. Para po bang hindi ka makakain, hindi mo malulun yung kinakain mo, hindi ka po makatulog. Pagka po nahiga ka na, feeling mo nagpapalpitate na po yung puso mo. Yun po pala ay dahil wala tayong kapanatagan. No, hindi po tayo, wala po yung kapayapaan. Puro ang nasa isip po natin ay ang kaguluhan. Kaya papuri po sa Ama at pasasalamat. Sapagkat nga nung unang araw pa lang po na tumungtong ako sa dakong ito, na sa buong katapatan pong kahilingan ko, sabi ko nga po noon na naibahagi ko na ito kay Tita Aida, sabi ko sa kanya, Tita Aida, yun po bang malala lang ang sakit ang nilalapitan ng mahal na Apo? Kasi bago pa lang po ako noon. Sabi niya, opo, alam niyo po parang nalumbay ako noon. Subalit, habang nagmemensahe po ang mahal na Apo, sabi ko po sa kanya, Ama, palapitin mo naman ang mahal na Apo sa akin. Buhay po ang Diyos. Naririnig po niya tayo. Yung ano man po yung nasa isip at kalooban natin, batid na batid po niya. Lumapit po sa akin ang mahal na Apo, doon po ako nakapwesto. Hinawakan po niya ako sa likod kung saan nadama ko po ang hiwaga. Talaga pinatunayan niya na nung oras din po na yon, may ginhawa na akong naramdaman. Sabi ko talagang mahiwaga yung dakong ito at ang mahal na Apo Kunching. Tunay siyang kinalugdan at ginagamit ng ating Panginoon. Noon din pong mga patuloy na akong pumupunta sa dakong ito, napakasarap po ng pakiramdam. Sabi ko po, totoo pala na napakalaki ng kaibahan ng dating buhay mula nang tanggapin mo at kilalanin ng Panginoon ng lubusan. Sapagkat simula po noon, sa tuwing nga po ang facilitator naman ay si kapatid na Berhel, ang sinasabi po niya ay ako daw po yung tagasunod na nagugulumihan na natatakot. Totoo po yun. Ganun po ako. Pag may mga gawain pa lang, iniisip ko na po, matapos na, ayoko nung mag-iisip mga ganito. Ganun po, pero salamat po sa Ama. Talaga pong siya ang tunay na nagbibigay ng kapayapaan at kapanatagan. Talaga pong kumikilo siya sa ating buhay, basta tinanggap po natin siya ng lubusan. Kaya po yung dating buhay, napalitan po ng mas magandang buhay. Sabihin po natin talagang napakaganda sapagkat nakagabay po ang ating Panginoon. Nung dati pong mahinang katawan, pinalitan po niya ng kalakasan. Ang dati pong may takot, binigyan niya ng tapang at anuman pong nagugulumihanan kong pag-iisip ay nagkaroon ng kapanatagan. Sabi nga po, paano natin malalaman na ang dakilang manggagamot ay ating Panginoon kung hindi tayo bibigyan ng karamdaman? Amen po ba? Amen. Paano po natin malalaman pagka tayo nagugulumihanan na? Subalit, isipin lang po natin at dumulog tayo sa Panginoon, nandun ang kapayapaan at kapanatagan. Kaya po sa dakong ito, sabi nga po kanina ni Tita Bioli, patuloy lang po tayong mag-ibay. Ano man po yung hinihiling natin sa Panginoon, yun po ibibigay niya. At muli po, sa mga sandaling ito, gusto ko pong magpasalamat muli sa ating Panginoon, sa mahal na Apo, at syempre po sa mga alagad na hinirang ng ating Panginoon, lalo na po dun sa mga nakasama namin sa retreat, na talaga pong sabi ko nga, Ama, ano man yung kalooban mo, nagampanan ko, o ano man yung gawain na gusto mong maibahagi sa ibang tao, sa pamamagitan ko, at sa mga taong kasama ko po dito, mga kapatid natin sa Dambana, ay buong puso ko pong gagampanan upang marami po ang maliwanagan. Lalo na po sa mga bata, ano po kasi mahalaga po iyon. Ngayon po kasi iba na yung ano po ng mga bata. Alam ko po nakikita nyo yun dahil na po sa mga high-tech na nga po yung mga gamit natin ngayon. Nakakagalak po ng puso kung papaano yung retreat nga po namin nung last week, talaga pong kumilos ang Panginoon, tulad po nung binahagi ko sa inyo no Saturday. Talagang damang-dama po namin ang presensya niya sa loob ng 3 araw na magkakasama po kami. Nakita po namin ang hiwaga, ang lahat po ay naging maayos, makabuluhan, higit po sa lahat tagumpay. Bakit nga po? Sapagkat ang Ama po ang kumilos. Ginamit lamang po ang katauhan ng mga kapatid ko mula sa Dambana. Napakasarap po sa piling ng Espiritong Banal.
patuloy po tayong magtibay. Sabi nga po, sapagkat tunay po, sabi nga ni Tita Bioli, nasa tamang daan po tayo. Huwag na po tayong liliko. Diretso na po tayo dito para makamit po natin ang buhay na walang hanggan. Yun lamang po at marami pong salamat. Maraming salamat po sa iyo, kapatid. Tunay nga pong kay dakila ng Panginoon, kapag sa Kanya tayo umasa, walang hindi natin matatamasa. Amen po ba doon? Amen. Sa lahat po ng nagbahagi sa umagang ito, bagamat meron sana akong gusto pang tawagin, upang magbahagi sa atin kung paano nga pong ang kabutihan ng Panginoon ay Kanyang nadama, kung paano nga po sa mapakamaraming pagsubok sa buhay niya, ay napagtagumpayan niya, lalong higit na siya ay matungo sa dambanang banal. Subalit, nakahihiya pong pag-intayin ng banal na Espiritu. Kung kaya po, ang lahat na nagbahagi sa umagang ito ay pinasasalamatan ko, kayo po inaanyahan kong tumayo upang awitin